Kay sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng tagasubaybay ng programang Salita ng Buhay. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Sa ating pong mga Viva Pastors, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Salamat po muli sa ganitong pagkakataon na kung saan ay tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. At doon din po sa mga taga-Paliparan Bible Baptist Mission, magandang umaga po sa inyong lahat. So, bago natin pagpatuloy ang ating pag-aaral, tayo muna ay sumandaling manalangin, humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming pong salamat sa umaga pong ito. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat po, Diyos, sa panahon, sa time, Panginoon, na kung saan po kami po ay makapag-aaral ng pong salita. Lord, pagpalain niyo po ito. Bless po ang bawat isa, mga nakikinig, mga nanonood, sumusubaybay sa salita ng buhay. Patuloy niyo pong i-bless, Panginoon. Ganon din po ang programa ng salita ng buhay. Patuloy niyo pong pagpapalain. Patuloy niyo pong magamit, Panginoon Diyos. Salamat po. Patuloy namin pinapanalangin sa inyong kapayapaan ng Jerusalem at maging Panginoon ang kaligtasan ng mga Hudyo at ng bansang Pilipinas. Lahat po ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng ay Panginoon Jesus sa tagapagligtas. Amen. Okay, so ngayong umaga mga kapatid, ating pong buksan ang ating pong mga Bible sa Mark chapter 16. Mark 16. Mark chapter 16. Verse 15 and 16. Mark chapter 16. Verse 15. Okay, sabi ng Bible dito, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Mga kapatid, makita natin dito, sharing the gospel of Jesus Christ is crucial to our faith. As a Christians, mga kapatid, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesus ay mahalaga po, sa ating pananampalataya bilang sa mga Kristyano. The good news can help others to find salvation and eternal life. Makakatulong po ito, yung salita ng Diyos para ang mga tao ay makasumpong ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. So, this morning, mga kapatid, ang topic po na ating pong pag-aaralan, go and preach the gospel. Go and reach or go and preach the gospel. Go and preach the gospel. Tayo po mga kapatid ay inutusan ng Panginoon. Binigyan tayo ng kautusan ng Diyos na humayo at ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. So makita natin mga kapatid, meron tayong mga ilang principles, why go and preach the gospel. Bakit tayo hahayo at mangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon? Number 1, we must go to fulfill the Great Commission. Tayo po ay hahayo to fulfill the Great Commission. One of the primary reasons to preach the gospel of Jesus Christ, Great Commission. In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, Jesus commanded his disciple to go and make his disciple of all nations. Mga kapatid, ang mga disipulo ng Diyos ay inutusan ng Panginoon na sila ay humayo at gawing disciples ang lahat ng bansa, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Son, and of the Holy Ghost, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mga kapatid, na kung saan ay itong kautusan ito, mga kapatid, ay hindi lang po ito sa mga apostol ng Panginoon, kundi sa bawat Kristiyano na
tayo po ay commanded by God to go and preach the gospel, to go and make disciple of all nations. We are commanded to share the gospel of the Lord Jesus Christ. We are commanded to go to fulfill the Great Commission. As believers, we are called to follow these commandments and share of the message of salvation to others. Kailangan natin sumunod, mga kapatid, sa utos ng Diyos, no? Sa kautusan ng Panginoon na ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan na ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, sa lahat ng tao. Yan po yun. We must go and preach the gospel. Why we go and preach the gospel? To fulfill the Great Commission. Bilang mananampalataya, as believers, we are called to follow these commandments. Tinawag tayo, mga kapatid, para sumunod sa kautusan ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos? Go and preach the gospel. Go and share the message of salvation. Yan po ang utos ng Diyos. Number 2, why we go? We go to spread the truth. Kailangan nating lumabas. Kailangan nating humayo para may pangaral ang katotohanan. The gospel of the Lord Jesus Christ is truth. And it is essential to spread, no? Ito po ay mahalaga na ito po ay may spread, may bahagi. And those who may not eat. Kumbaga, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang gospel, ang ebanghelyo ng Panginoon, ang kaligtasan, ay napakahalaga, mga kapatid, na may pangaral natin. Maituro natin ito. May bahagi natin ito sa lahat ng tao. Sa lahat ng hindi nakakakilala sa Panginoon. Sa lahat ng tao, yung sabi ng Panginoon, go and preach the gospel to every creature. So sa lahat ng tao, mga kapatid, ito po ay dapat na ibabahagi po natin ang good news, ang mabuting balita. No? Hindi lang natin napakikinggan, kundi ibabahagi natin ang ebanghelyo ng Diyos. Huwag tayong matakot na mangaral ng salita ng Diyos sa kalsada, saan man tayo naroon. No? Basta mayroong pagkakataon, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Dahil yun po ang kautusan ng Diyos sa atin. Yun po ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos nang walang plano ang Panginoon. Ang plano ng Diyos sa atin kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon ay upang kanyang magamit. No? Magamit yung ating buhay sa pangangaral, pagbabahagi ng kaligtasan. Sabi ng Bible, tayo po mahalaga na may turo natin ito, may bahagi natin ang salita ng Diyos. In John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. The gospel of the Lord Jesus Christ is the truth. Katotohanan po ang salita ng Diyos. At napakahalaga po, ito po ay mahalaga na may bahagi ang salita ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang taong makaparoon sa Ama but by me, sabi ng Panginoon. And the only way of salvation, not religions, not good works, only Jesus Christ. Ang tanging daan lamang po, mga kapatid, mga kaibigan, sa kaligtasan ay hindi po relihiyon. Walang relihiyon na makapagdadala sa atin, sa iyo,
sa kaharian ng Diyos. Not good works. Hindi po mabuting gawa. Only Jesus Christ. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? We must remember by preaching the gospel, we are helping people to find the truth and free from them. Mga kapatid, kung tayo po ay mangangaral ng salita ng Diyos, mangangaral tayo ng ebanghelyo ng Panginoon, tinutulungan natin ang mga tao, mga kapatid, na masumpungan nila ang katotohanan at maging malaya sila sa kasalanan. Na kung saan, mga kapatid, tayo po mga Kristiyano, tayo po mga anak ng Diyos. Kung tayo po ay mangangaral, kung tayo po ay magbabahagi ng ebanghelyo ng Panginoon, all creature, sabi ng Panginoon, tayo po ay tumutulong, mga kapatid, na tumutulong tayo sa mga tao na masumpungan nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Masumpungan nila ang katotohanan ng tamang kaligtasan, ng tamang paraan ng kaligtasan. Kaya nga tayo bilang sa mananampalataya, hindi dapat tayo nahihiya. Hindi dapat tayo natatakot. Hindi dapat tayo kinakabahan o natatakot mangaral ng salita ng Diyos sa lahat ng mga tao. Saan man tayo naroon, mayroong pagkakataon na may bahagi natin ng salita ng Diyos. Kailangan natin gawin. Wala tayong pipiliin. To fulfill the Great Commission and to spread the truth. Para may kalat, may bahagi ang katotohanan. So by preaching the gospel, we are helping people to find the truth. Sa pamagitan ng pangangaral natin ng salita ng Diyos, tinutulungan natin sila na masumpungan nila ang katotohanan, mga kapatid. So as a Christian, let us not be afraid. Huwag tayong matakot to preach the gospel. Because we have the power of the Holy Spirit. And Acts chapter 1 verse number 8 tells us, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses." Na po, tayo po mga kapatid ay nakasumpong, nakatanggap ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu ng Diyos para tayo ay maging mga saksi, witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and into the uttermost part of the earth. We are called to share the truth with love and conviction. Tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, para mangaral tayo. No? Mangaral tayo ng salita ng Diyos. Okay? Mangaral tayo ng ebanghelyo ng Panginoon. Why we go and preach the gospel? Number 1, to fulfill the Great Commission. Number 2, to spread the truth. Pangaral ang katotohanan. Number 3, to follow Jesus' examples as believers. Bilang sa mananampalataya, we go to follow the Lord Jesus Christ's examples. As believers, we are called to follow Christ's examples. Tinawag tayo ng Diyos para sundin yung example ng Panginoon. No? Nakita natin, mga kapatid, na kung saan ay in Luke chapter 19 verse 10, sabi ng Bible, no? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang Panginoon, mga kapatid, ay pumunta sa mundong ito
upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. No? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang anak ng tao ang naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw, ang mga nawawala. Tayo mga kapatid, we must remember by preaching and sharing the gospel, we follow in Jesus' footsteps. Sa pamagitan po ng ating pong pag-share, pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagpipreach ng Ebanghelyo ng Panginoon, tayo po ay sumusunod sa yapak ng Diyos sa kanyang mga ginagawa nung siya po ay nandito pa sa mundong ito. Na kung saan ng Panginoon ay nangaral ng salita ng Diyos during His time on the earth. Sa kanyang buhay, nung siya po ay nandito pa sa mundo na ating kinalalagyan, ang Panginoon ay nangaral ng salita ng Diyos. Ang Panginoon ay nag-preach. Maraming beses nangaral ng salita ng Diyos. At tayo mga kapatid, bilang isang mananampalataya, we must to follow the example of Jesus Christ. Kailangan nating sundin, no, yung example ng Panginoon. Na mangaral tayo ng salita ng Diyos. And number 4, lastly, why we go and preach the gospel. Number 1, to fulfill the Great Commission. Number 2, to spread the truth. Para may palaganap ang katotohanan. Number 3, to follow Jesus' example. Para maging sumunod tayo sa halimbawa ng Diyos. Ano yung halimbawa ng Panginoon? Nangaral siya ng salita ng Diyos. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Nangaral siya ng salita, ng Ebanghelyo, ng kaligtasan. And we need to follow the example of the Lord Jesus Christ. We need to share, we need to preach the gospel sa lahat ng mga tao. Number 4, lastly, why we go to preach the gospel. Number 4, to help others, to help save souls. Para tulungan natin ang mga tao ay maligtas. Hindi tayo ang nagliligtas. Ang nagliligtas ay walang iba kundi ang Panginoon. Tayo lamang po yung gagamitin ng Diyos para ang tao ay maligtas. Para ang tao ay makarinig ng kaligtasan. Ulitin ko po, hindi po tayo ang magliligtas. Ang Panginoong Diyos ang magliligtas sa kanila. Tayo po ang trabaho natin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, hindi lang po ito trabaho ng kapastoran, kundi ito po ay trabaho ng lahat ng mananampalataya na kung saan ay may pangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. The most important reason why we preach the gospel is to help people to save. Yan po yung pinakamahalaga na kung saan mga kapatid na upang ang tao makarinig ng kaligtasan at sila'y masig. No? Yan po yung dapat nating ginagawa. We go to help save soul. Humahayo tayo, lumalabas tayo. Kaya nga, meron tayong soul winning sa mga churches
natin, di ba? Meron tayong mga soul winning na tinatawag. Malabas tayo, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Why? To help people to save. Para matulungan natin silang maligtas, makakilala sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo magbabahagi ng salita ng Diyos, paano nila maririnig ang kaligtasan? Kung hindi tayo mangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos, paano nila maririnig ang kaligtasan? Sabi ng Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So, ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig na salita ng Diyos. Paano sila makikinig? Kung walang hahayo, walang lalabas, kung walang mangangaral. Amen? So tayo po mga kapatid, tayo po ang mangangaral ng salita ng Diyos. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Always remembers, mga kapatid, brothers and sisters, by sharing the gospel, allow others to receive salvation and eternal life. Sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, hinahayaan natin ang mga tao na matanggap nila ang salita ng Diyos, matanggap nila ang kaligtasan at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. May pangaral natin mga kapatid. Dahil ang gospel ay para sa lahat. Sabi ng Bible, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So para sa lahat ang Ebanghelyo ng Panginoon. Walang pinipiling tao ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya huwag natin ikahiya ang Ebanghelyo ng Panginoon. Diba? Huwag natin ikahiya ang kaligtasan. Huwag natin ikahiya ang Ebanghelyo ng Panginoon na meron po tayo. No? Mahalaga po mga kapatid na tayo po bilang isang mananampalataya ay may pangaral natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong mahiya. Dahil sabi ng Bible, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it's the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Romans 1:16. Huwag tayong mahihiya na mangaral ng salita ng Diyos because it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Kung pahiya-hiya tayo, patulog-tulog tayo, wala tayong gagawin sa Panginoon. Walang mangyayari. Kaya tayo, mga mananampalataya, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, mga kapatid, we are commanded to go. We are commanded to follow the Lord Jesus Christ. We are commanded to spread the truth. And we are commanded to help sa mga tao na sila'y makakilala sa Panginoon. Don't fear. Huwag kang matakot. Huwag mong ikahiya ang Ebanghelyo. Mangaral ng salita ng Diyos sapagkat ang panahon po natin ngayon ay hindi na po maganda. Pasama ng pasama ang mundo po natin ngayon. Sino pong gagamitin ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos, kundi tayong mga anak ng Diyos? Amen? We are commanded to go. Tumabas tayo, umayo tayo, at mangaral tayo ng salita ng Diyos. Huwag natin ikahiya
ang Ebanghelyo ng Panginoon. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Kumayo tayo, mangaral tayo, palaganap natin ang Ebanghelyo, palaganap natin ang katotohanan ng kaligtasan ng Panginoon. Tulungan natin ang mga tao na makakilala sila sa Diyos. Tulungan natin ang mga tao na maabot. No? Tulungan natin ang mga tao, no, na sila po ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi nila maunawaan ang katamang katotohanan. Hindi nila makilala ang Panginoon kung hindi tayo, mga kapatid, mga Kristiyano, ang magpapakilala sa Panginoon sa kanila. Sana naging blessing sa atin ngayong umaga, no, yung salita ng Diyos. We are commanded to go and preach the gospel. Why? To fulfill the Great Commission. Number 2, to spread the truth. Pangaral ang katotohanan. Number 3, to follow Jesus Christ's example. Sumunod tayo sa example, sa halimbawa ng Panginoon. And number 4, to help others to save. Tulungan natin ang mga tao na makilala sila sa Panginoon. Salvation, the gospel is for everyone. The gospel is for everyone, para sa lahat. At huwag natin ikahiya ang Ebanghelyo ng Panginoon. Because it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first. Amen? Sana naging blessing po sa ating lahat. Maraming pong salamat. At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat o Diyos sa inyong pong biyaya. Salamat sa inyong pong kapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so muli, magandang umaga at maraming salamat.